Hi guys! Welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang 7 tanyag ng mga masuswerteng pamahiin at ang kanilang kakatuwa, nakakatuwa at hindi inaasahang pinanggalingan. Ang Chinese New Year o Spring Festival o Lunar New Year ay may mayamang kasaysayan sa likod nito. Ipinagdiriwang ito sa Enero or Febrero sa bawat taon. Ang mga bulaklak at prutas ay nagtataglay ng espesyal na kabuluhan sa panahon ng Chinese New Year na ipinagdiriwang sa ilang mga bansa at rehiyon ng Asya kabilang ang Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Indonesia at Vietnam. Kaya naman narito ang mga pinagsamang top 9 na mga bulaklak at prutas na mas often gifted at ginagamit pang dekorasyon sa bagong taon ng Chino. Number 1, orange. Simbolo ng kasaganaan at kaligayahan. Ang mga oranges ay napaka-popular from weeks bago ang Spring Festival. Ang isa naman sa mga ito ay makikita ng nakatanim sa paso na may mga maliliit na mga orange. Mga totoo sila at maaari ding mga puno ng kumquats na namumulaklak. Ang orange ay parang kamukha ng araw at nakahanay sa prinsipyong yang o ibig sabihin mga positibo. Sa gayon ito ay isang napakagandang simbolo ng kasaganahan at kaligayahan. Ang mga nakatanim na shrubs ay mainam para sa panloob na dekorasyon sa panahon ng mga bagong taon ng Chino at available din ito sa lahat ng mga merkado ng bulaklak. Kinakatawan din nila ang maswerteng puno na namumunga. Number 1, ito ay traditional na maglagay ng mga mandarin oranges kasama ang isang pulang sobre nakatabi ng mga unan ng mga bata sa bawat sambahayan ng mga Chino upang mabigyan raw sila ng magandang kapalaran. Number 2, ang mga ito ay inilalagay din sa lalagyanan ng bigas ng pamilya upang magdala naman ng magagandang pagpapala sa pamilya pati na rin sa pagbabagong buhay. Pomelo or suha. Sinisimbolo nito ang good luck at unity ng pamilya. Ito ay isang mahalagang prutas, verde man yan o dilaw o yung mga hinog na. Ang mga pomelos ay ginagamit din sa pagluluto kapag panahon nila o kapag season nila na tamang-tama naman bago ang bagong taon. Kinikilala rin sila na magdadala ng magandang kapalaran sa sambahayan. Ang karaniwang kaugalian na ay palamutihan ng bahay na may isang solo o isang pares na mga pomelos. Ang isang pares daw kasi ay mas mahusay dahil tulad ng sinasabi nila, lahat ng magagandang bagay ay papasok. Ang prutas na ito rin ay sinasagisag din ng pagkakaisa ng pamilya. Number 3. Mga ubas, plum or jujube yung isang uri ng dates at kumquats para naman ito sa good luck at kasaganaan. Ang pangkat ng mga prutas na ito ay simbolo ng good luck, kayamanan, kapalaran, ginto, kasaganaan at pagkamayabong. Ang mga ito ay nagsisilbing mga banal na handog sa mga templo ng Buddhist at ginagamit din sa pagluluto. Orchids. Para naman ito sa fertility and abundance. Sa panahon ng bagong taon ng Chino, lahat ng mga flower market or shop ay magkakaroon ng masaganang mga bouquet, pots at arrangement ng mga orchids. Ang mga iba't ibang klase at kulay ay limitless. Ang mga orchids ay delicate, maganda at magarang bulaklak at sa China, matagal na nilang itinuturing na sagisag ng maraming mga bata or pagkamayabong at kasaganaan. Ang orchids din ay nagpapahiwatig ng kadalisayan, luho at innocence. Ang mga bulaklak na ito ay ginagamit para sa mahalagang regalo sa panahon na ito. Peach blossoms para sa kasaganaan at growth. Ang peach blossoms ay napakatanyag sa mga oras na ito at ang mga bulaklak na ito ay popular sa dekorasyon.
Ang halaman na ito ay tinuturing na sagrado sa China at ang mga bulaklak nito ay pasadyang inilalagay sa maganda at mahalagang mga florera. Ang prutas naman ng peach ay kumakatawan sa kahabaan ng buhay at ginagawang napakahalagang prutas at mga bulaklak nito sa mga Tsino, lalo na sa mga oras na ito. At bilang karagdagan dyan, ang pamumulaklak ng peach ay sumisimbolo sa pag-iibigan, kaunlaran at paglaki. Ang mga ito ay popular sa mga solong kabataan na naghahanap ng pag-ibig. Plum blossom para sa endurance at courage. Ang mga maliwanag na rosas na bulaklak na ito ay sumisimbolo sa tiyaga at pagiging maaasahan, na siya namang dalawang mga katangian na mahalaga upang maging magtagumpay sa buhay. Napakakaraniwan ng mga bulaklak na ito sa oras na ito ng taon sa mga parke at hardin. Ito ay isang pinakamahalagang simbolikong bulaklak para sa mga Tsino. Ito ay kumakatawan sa pagtitiis at katapangan. Ang mga plant kasama ang orchids, bamboo, chrysanthemum ay bumubuo ng 4 na noble. Peonies para sa kayamanan at kapayapaan. Ito ay isang magandang bulaklak na nauugnay sa pambansang kagandahan, innocence, pagmamahal at charm. Kilala ito bilang bulaklak ng kayamanan at karangalan. Ang mga pulang peony ay particular na auspicious. Pussy willows para sa paglago at kasaganaan. Ito ang mga buko or putot ng willow plant at maganda ang itsura nila, halos tulad ng sutla na nagbibigay ng birding mga shoots. Ang bulaklak na ito ay isang tanda ng paglago at kumakatawan sa pagdating ng kasaganaan. At ang panghuli ay ang narcissus or water fairy flower para naman sa good fortune at kasaganaan. Ang bulaklak na ito ay isang simbolo ng magandang kapalaran at kasaganaan at may natatanging delicate na appearance. Isa sa mga pinaka-auspicious na mga bulaklak sa bagong taon ng Tsino. Maaari silang lumaki sa isang mababaw na lalagyanan ng tubig at pebbles at muka at amoy silang kaibig-ibig.